bingo, sir. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tahasang isinangkot ni dating Congressman Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos sa mga budget insertion nang magsalita si Ko sa unang pagkakataon mula nang pumutok ang flood control scandal. Sa pamamagitan ng isang video ay itinuro ni Ko ang Pangulo na siyang nag-utos umano sa kanila na magsingit ng 100 bilyong piso sa budget. Ipinarating umano yan sa pamamagitan ng Budget Secretary at batid din ni dating House Speaker Martin Romualdez. Si Romualdez umano ang pumigil sa kanya na magbalik bansa. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Halos 4 na buwan mula nang umalis ng Pilipinas. Ngayon lang muli nagpakita si dating congressman at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico. Bahagi ito ng video na pinadala ng dating staff ni Ko sa media at pinost sa social media accounts ni Ko. Hindi malinaw kung kailan at saan ni-record ang video, kung saan idinawit niya sa kontrobersiya ng budget insertions sina Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Ko, 100 billion pesos na budget insertion sa 2025 budget ang ipinag-utos umano ni Marcos. Di niya direktang kausap ang Pangulo. Bagkus, pinaabot daw ang utos sa pamamagitan ni Budget Secretary Amenah Pangandaman. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sabi raw sa kanya ni Pangandaman, pwede niyang kumpirmahin ito kay Presidential Legislative Liaison Office USEC Adrian Bersamin dahil magkasama raw sina Bersamin at Pangulong Marcos sa isang pulong ng araw na iyon. Tinawagan ko po agad si USEC Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Ang listahan ng mga proyekto binigay raw sa kanya ni Bersamin sa isang pulong sa Aguado Building sa May Malacanang kung saan kasama rin sina Pangandaman, Romualdez at DOJ USEC Jojo Cadiz. Kasama rito ang mahigit 81 billion pesos na halaga ng construction at rehabilitation ng ilang kalsada, slow protection structure, flood mitigation structure at flyover. May hiwalay ring listahan para sa halos 19 billion pesos na alokasyon para sa iba't ibang programa, gaya ng coconut planting, sitio electrification, housing, at ASEAN Summit and Meeting sa 2026. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Matapos ang ilang araw, sabi ni Ko, tinanong niya sina Romualdez, Pangandaman, Bersamin at Cadiz kung pwedeng 50 billion pesos lang na halaga ng mga proyekto ang ipasok sa panukalang budget. Dahil kung buo raw na isisingit yung 100 billion, mas malaki na ang budget ng DPWH kesa edukasyon. Nakasaad kasi sa konstitusyon na laging pinakamalaki dapat ang budget para sa edukasyon. Ang natitirang 50 billion, kung pwede anyang ilagay na lang daw sa unprogrammed funds, total Office of the President din naman ang nagpapalabas ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi
ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Ayon kay Ko, handa na raw siyang isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Nagpahiwatig si Ko na natatakot siya para sa kanyang kaligtasan, pero hindi naman niya tinukoy ng direkta kung kanino siya natatakot. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. That he will shoot me if I will talk. Nanawagan din siya sa publiko na huwag siyang husgahan agad. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Dagdag ni Ko, nang umalis siya ng bansa noong July 19, 2025 para magpa-medical check-up sa Amerika, may plano naman daw talaga siyang bumalik pagkatapos ng SONA. Pero pinigilan daw siyang umuwi ni Romualdez. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Natapos ang video sa katagang abangan ang part 2. Hindi pa malinaw kung kailan lalabas yun. Hinihinga namin ng reaksyon si Romualdez, ngunit wala pa siyang tugon sa ngayon. Sinusubukan pa rin naming makuha ang panig ng Malacanang at ng iba pang personalidad na binanggit ni Ko. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hinamo naman ng palasyo si Zaldi Ko na umuwi ng bansa at panumpaan ng mga alegasyon, kabilang ang pahayag na ang Pangulong nag-utos ng mga budget insertion. Itinanggi rin ni Budget Secretary Amena Pangandaman na sinabi niya yan kay Ko. Nakatutok si Ivan Mayrina. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed. Zaldi Ko should come back to the country and sign everything he said. Yan ang hamon ng Malacanang kay dating Congressman Zaldi Ko na direktang inakusahan ng Pangulo na nag-utos umano na magsingit ng 100 billion pesos sa halaga ng mga proyekto sa 2025 budget. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na direktang inakusahan ng Pangulo sa anumalyang iniimbestigahan kaunay sa mga flood control projects. Kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Humarap din si Budget Secretary Amena Pangandaman na ayon kay Ko ay siya umano nagsabi sa kanya ng utos sa insertion ng Pangulo. Marin itong pinabulaanan ng kalihim. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. We respect
and strictly follow the budget process. Ayon na rin kay sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? Tingin ng palasyo, ramdam na raw ni Ko ang mga ebidensya magdidiin sa kanya sa mga anomalya sa flood control projects at ang kanyang inilabas sa pahayag, paraan para umiwas sa pananagutan. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Naniniwala rin ng palasyo na may ibang nasa likod ng binasang pahayag ni Ko, pero hindi nila sinabi kung sino. Hindi rin daw nababahala ang palasyo sa nakakasangkilos protesta ng Iglesia ni Cristo ngayong weekend. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Hindi naman basta magagamit ang mga pahayag ni dating Representative Zaldico sa video ayon po yan sa Justice Department. Ayon sa tagapagsalita nito, magagamit lamang ang naturang video statement ni Ko kung isasama ito sa kanyang counter affidavit. Maaari rin itong magamit kung isusumite bilang ebidensya o isasama sa isang complaint. Sa ngayon, uusad-an nila ang investigasyon batay sa mga hawak na nilang ebidensya. Para naman sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, bago sila gumawa ng hakbang, ay maingat muna nilang pag-aaralan ang mga binanggit ni Ko sa video. Gayon din ang mga naisiwalat sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil sa nilutong bidding umano para sa ilang proyekto ng gobyerno, 5 kumpanya at ilang opisyal ng DPWH ang inireklamo ng Philippine Competition Commission sa Department of Justice. Kunwari lamang umano ang bidding dahil alam na antemano kung sino ang mananalo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa ilang nakaraang pagdinig ng Senado na idetalye ang tinawag na bidding-biddingan o yung bidding para sa proyekto ng gobyerno pero luto na pala at alam na antemano kung sino ang mananalo. Pati nga raw mga natalong bidder kumikita rin sa pagsali sa kunyari bidding. Matapos imbestigahan ng Philippine Competition Commission o PCC ang umunay bidding-biddingan, nagsampa ito sa Department of Justice ng 3 criminal complaint laban sa 5 kumpanya at ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. We found that there is possible violation of Section 14A2 of RA 10667 or the Philippine Competition Act. So ito po yung bid rigging. Ang bid rigging po ay pinagbabawal under Philippine Competition Act. Ito po yung pagsasabuatan ng mga contractors or bidders para manipulahin ang resulta ng bidding. Hindi tinukoy ng PCC ang mga kumpanyang sinampahan nila ng reklamo. Pero noong October, dinala ni DPWH Secretary Vince Dizon sa PCC ang mga dokumentong kaugnay ng posible umanong mga paglabag ng Timothy Construction Corporation, Wawaw Builders, In Construction Corporation, Sims Construction Trading, SunWest Inc., ilang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District at Regional Office 4B. The DOJ will evaluate the referral of the Philippine Competition Commission on possible violations of yung Competition Act, particularly on bid rigging. So we will subpoena the respondents in due time when we are already ready to conduct the preliminary investigation and finally unearth the master bid rigger in the flood control project scheme. Isinagawa din ngayong araw ang unang preliminary investigation ng DOJ kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Dahil nasa Senado ang ilang mga respondent, mga abogado nila ang dumating sa DOJ para kumuha ng kopya ng complaint laban sa kanila. Sa loob ng 10 araw, kailangan daw magsumite ng counter affidavit ang mga respondent. Well, we have a 60-day period po to terminate preliminary investigation. The evidence will be assessed during the same period. So, around mid-December po, natutupad namin. Matatapos na po namin ang PI, ang preliminary investigation. And may resolution na nga po masasubmit by that time. May issue by that time. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng mga tanong kung nasaan si Senador Bato de la Rosa ngayong may ugong ng warrant of arrest ng International Criminal Court para
para sa kanya. Nag-post ang mambabatas sa social media. Sa Facebook, nag-post siya ng litrato na mayroon siyang suot na wig. At ang caption ng dating PNP chief dito, "Reactivating my Intel operative gears," tulad ng mga araw-anya sa intelligence group. Mula nang mag-resume ang sesyon ng Senado noong Martes, no show pa rin doon si De La Rosa. Samantala, sabi ni Vice President Sara Duterte, nakakausap niya ang anak ni De La Rosa at nag-alok ng legal aid kung kailangan. Humihingi ang kampo ni De La Rosa ng temporary restraining order sa Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng sinasabing warrant of arrest ng umano'y red notice at surrender request laban dito. Kahong-kahong kickback naman ang inihatid umano sa isang dating senador ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. At isa lang yan sa mga dati at kasalukuyang senador na pinangalanan sa Senate Blue Ribbon Committee na nakatanggap umano ng kickback mula sa mga DPWH project. Kung sino-sino, alamin natin sa live na pagtutok ni Jonathan Andal. Jonathan. Vicky, 7 pangalan ng kasalukuyan at mga dating senador ang idinawit sa korupsyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ikinuwento niya kung paano niya inabot yung kahong-kahong pera sa ilang personalidad na kanyang binanggit. Sa kanyang pagharap sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control projects, binasa ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang supplemental affidavit na isinumite niya sa Department of Justice. Dito sinabi niya siya raw mismo ang naghatid ng kahong-kahong pera kay dating Senador Bong Revilla sa bahay nito sa Cavite. Nangyari raw yan noong 2024. Ang kabuang halaga, 125 million pesos na pagtupad daw sa 25% annual commitment para kay Revilla. After receipt of the 25% commitment, which were packed in 6 cardboard boxes, each containing at least 20 million, and 1 paper bag containing 5 million, I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. Sometime December 2024, probably the Monday after my receipt of the commitment, my driver and I went to the residence of Senator Revilla. I saw Senator Revilla at the terrace. I walked over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. Iba pa raw ito sa 250 million pesos na idineliver umano ng aide ni Bernardo sa bahay din ni Revilla bago magsimula ang kampanya nitong 2025 elections. Bukod kay Revilla, idiniin din kanina ni Bernardo ang iba pang malalaking pangalan. Kabilang na si dating DPWH Secretary at kanyang boss na si Manny Bonoan, Senador Jinggoy Estrada, Mark Villar, Chis Escudero, mga dating Senador Grace Poe, Sani Angara na ngayon DepEd Secretary, Nancy Binay na mayor ngayon ng Makati, mga dating kongresista Mitch Kahayon Uy ng Caloocan, Rida Robes na ngayon mayor ng San Jose del Monte, Bulacan, at dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Mangiyak-ngiyak pa si Bernardo habang idinadawit si Bonoan sa korupsyon sa DPWH. I look up to Sec Bonoan and consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. Akusasyon ni Bernardo, kada taon mula 2023, 5 bilyong pisong DPWH projects ang hawak ni Bonoan. 15% nito ang kinukuha umanong kickback o commitment na pinaghahati-hatian daw nila ni Bonoan at Cabral. The value of the projects that I handled for Sec Bonoan was at least 5 billion per annum for the years 2023, 2024, and 2025 with an average of 15% commitment. Of this 15% average commitment, Sec Bonoan 75%, usually would give me 25% of the commitment, with the rest of the commitment shared between him and Yusek Cathy Cabral. Ayon kay Bernardo, makapangyarihan si dating Yusek Cabral. Kaya raw nitong magtanggal, magdagdag at magbago ng mga insertion sa DPWH budget sa NEP o National Expenditure Program. Si Cabral pa raw mismo ang nakikipag-usap sa mga mambabatas kung magkano ang alokasyon sa kanila sa mga proyekto ng DPWH. Sabi ni Bernardo, siya mismo ang naghahatid ng pera sa bahay ni Cabral. On multiple occasions, I personally delivered and also caused to be delivered cash to Yusek Cabral at her house at Tatalon, Quezon City, and other places. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Yusek Cabral
has total influence and authority in preparing and finalizing the NEP for infrastructure. Si Senador Mark Villar na dati ring boss ni Bernardo sa DPWH, kumikickback din umano sa mga DPWH project na idinadaan daw sa pinsan nitong si Carlo Aguilar. Kabilang umano sa kinukuhanan ng komisyon ni Villar ang pondo sa maintenance ng mga creek at iba pang daanan ng tubig, pati na raw ang pondo para sa EDSA. The commission for these approved projects was 10% and divided as follows: 50% to Carlo Aguilar, presumably for Sec Mark Villar, 25% Jose Cabral, 25% for myself. Si Senador Jinggoy Estrada naman humiling daw na maambunan ng 1 bilyong pisong halaga ng proyekto noong 2024 at kickback na 25%. Senator Jinggoy called me sometime in the third quarter of 2024 and asked me to request the amount of 1 billion from Sec Bunoan. Senator Jinggoy said, "Tulungan mo na lang ako dyan kasi marami pa akong tutulungan sa eleksyon." I replied, "Okay na ba ang 25% Sen?" Sen Jinggoy responded, "Okay na ang 25%. Sabi pa ni Bernardo, nagkaroon pa ng pagkakataon noong unang bahagi ng 2025 na siya mismo ang naghatid ng pera para kay Estrada sa San Juan. Approximately 213 million, which I delivered to Senator Jinggoy at the Artiaga Building in San Juan City. Si dating Senadora Poe, 20% umano ang kickback. Noong 2024, isang staff umano ni Poe na si J.Y. De La Rosa ang kumausap sa kanya para iparating ang hiling kay Bunoan na maisama ang senadora sa DPWH budget sa NEP. Si De La Rosa rin daw ang nagsabi sa kanya na makipag-ugnayan sa isang kontraktor para sa listahan ng mga proyekto. Si Bunoan naglaan naman daw ng 500 million pesos na proyekto para kay Poe. There was a 20% commitment collected for Senator Grace Poe. Mrs. Patron, a contractor, collected the commitment for Sen. Grace Poe at Diamond Hotel from one of my aides. Si dating Senadora Binay aabot sa 15% ang di umano'y kickback na kinukubra raw ng aide nitong si Carlene Yap Villa. 500 million pesos din umano ang inilaan ni Bunoan para kay Binay sa 2025 DPWH budget. Sometime later part of December 2023, Carlene called me and requested for a 50 million advance for Senator Binay's shoes for the holiday season during the first quarter of 2023. The commitment was delivered to Carlene for Senator Binay in several tranches in Makati and Quezon City. After the second delivery, Carlene told me, "Kinuha na ni Sir, salamat raw. Hindi ka raw kakalimutan sa Makati." The Sir refers to the husband of Senator Binay. Si dating Senador at ngayon DepEd Secretary Angara, 12% naman daw ang kickback sa pamamagitan ni DepEd Undersecretary Trigiv Olayvar na dati rin itong staff sa Senado. Yusek Trigiv received deliveries representing 12% of the projects of Senator Sani Angara while the latter was Chairman of Finance. Si Senator Chiza Escudero, 20% di umano ang kickback. Ngayong 2025, si Bernardo raw mismo ang nag-deliver ng kabuang 280 million pesos sa building na pagmamayari ni Maynard Ngu, ang negosyante na sinasabing bagman ni Escudero. Sometime early 2025, I made the first delivery of 160 million for Senator Chiza Escudero at the Cherry Mobile Building at Maynard Ngu in Apacible Street, Manila. Early 2025, I made the second delivery of 120 million for Senator Chiza Escudero, also at the Cherry Mobile Building of Maynard Ngu. Sa lahat ng senador na idinawit ni Bernardo, sina Revilla at Estrada lang ang personal niyang nakausap. Binanggit din ni Bernardo mga dating kongresistang sina Mitch Cahayon Uy, Florida Robes at Zaldico. Pero wala masyadong detalye di tulad sa mga idinawit na senador. Pag kayong mga senador, mahaba. Pero sa mga congressman, parang kulang. Dalawang sentence lang. Ganun. Why is that? As of now po, I have not really identified the projects which were downloaded to those congressman, Mr. Chair. Hindi po ako makarecover pa ng kwan. But I remember that there were projects that were really downloaded in their districts. Kanya-kanyang labas ng pahayag ang ilang idinawit na kasalukuyan at dating senador. Sabi ni Poe, hindi siya kailanman nasangkot sa korupsyon. Aniya, sinusuportahan niya ang investigasyon ukol dito. At siya pa nga raw ang unang dumalo sa mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nakakaalarma raw na nadadawit ngayon ang kanyang pangalan. Si Senador Mark Villar marinding itinanggi ang akusasyon sa kanya na isa raw malaking kasinungalingan. Naninindigan daw siya sa kanyang walang bahid na record sa politika. Pakiusap niya sa publiko
ko maging mapanuri at wag basta manghusga base lamang sa salaysay ng isang tao na pwede raw tinahina para sa kapakanan ng taong yon o ng iba pa. Si dating Senadora Binay iginit na wala siyang kinalaman o papel sa anumang flood control project. Wala rin daw siyang empleyado sa Senado na kayang gawin ang ibinabato sa kanya. Si Angara naman itinanggi rin na sangkot siya sa mga maanumaliyang proyekto. Sa kanya raw higit 2 dekada sa gobyerno, hindi raw siya nasangkot sa korupsyon. Ang kampo ni Revilla sinabi naman na hindi dapat paniwalaan basta-basta ang mga pahayag ni Bernardo na tinawag niyang isa sa mga perpetrator o salarin. Handa raw si Revilla na harapin at pasinungalingan ang mga alegasyon at balak daw gawin ang lahat para protektahan ang kanyang mga karapatan at malinis ang kanyang pangalan. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang idinawit ni Bernardo sa korupsyon. Yes, Vicky, hindi pa masabi ni Senator Ping Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kung ipapatawag ba yung mga dating senador na pinangalanan ni Bernardo. Aaralin pa din kasi nila yung affidavit nito. Yung muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. At kaugnay ng mga pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senado, tinawag ito ni Senator Jinggoy Estrada na classic diversionary tactics. Itinanggi niya ang mga alegasyong nag-uugnay sa kanya sa anumang flood control projects. Wala raw basehan at hindi suportado ng ebidensya ang paratang na may natanggap umano siyang porsyento. Mas lalo lang anya nalalantad ang kasinungalingan dahil magkasalungat-an niya ang dalawang sinumpaang salaysay ni Bernardo. Sabi naman ng kampo ni Escudero, hindi na bago ang mga alegasyon ni Bernardo na dati nang itinanggi at napatunayan nilang hindi totoo. Wala nilang direktang ebidensyang iprinesenta si Bernardo na mag-uugnay kay Escudero sa anumang krimen. Paninira lang daw ng reputasyon ni Escudero at ng Senado ang mga alegasyon. Patuloy po namin sinusubukang kunan ng pahayag ang iba pang dawit ni Bernardo sa korupsyon.